Gusto ko naman na tignan nila the side of as a Filipino. Huwag naman yung nasa abroad. Magagaling ang mga young designers, pero kailangan tumingin naman sila sa atin. It's a material that we can be very proud of. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Ang damit Filipiniana, hindi madaling isuot. Karaniwang makati ang tela at ang manggas, mabusisi. Ang saya kailangan laging mahaba. Pero nang dahil kay Pitoy Moreno, ang suot Filipiniana sumikat at naging parte na ng alta sosyedad. Sa mga espesyal na okasyon sa ating lipunan, lalo na yung dinadaluhan ng mga VIP at alta sosyedad, masusing binabantayan ang kanilang mga kasuotan. Sa ganitong mga pagkakataon na ipamamalas ng mga bisita, hindi lang ang kanilang forma o galing sa pagdadala ng damit, kundi higit lalo na ang kanilang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kanilang kasuotan. Filipiniana, estilo ng pananamit na talagang sariling atin. Nagmula pa sa sinaunang mga damit ng ating mga ninuno. Katulad halimbawa ng terno, ang pinagmulan nito, Maria Clara. Ang dating 3 piraso ng damit, ginawang iisa. Ang manggas, mula maluwag, naging mas may korte at lalong pinatigas. Walang dudang ang nagpasikat ng husto sa terno, si Imelda Marcos. Paano nyo naisip na yung kapis na ginagawa hong bintana o mga handicraft, pwede rin ho palang gawin damit? I showed it. Ayan. Sa ngayon, marami na ulit ang nagsusuot nito dahil na rin sa pagsisikap ng fashion designer na si Pitoy Moreno. The sleeves has to blend with this skirt. Hindi pwede, albaw malaki siya, tapos nagkano siya rito. It has to blend. Kailan ho nagsimula itong inyong, if we can call it, a love affair with the Filipiniana costume? Maliit pa ako, nakikita ko yung damit ng nanay ko. Hinahatak ko, tinitignan ko. Bata pa ako, mga 5 years old, 7 years old. Hinahatak ko yung mga terno niya, isang buong aparador. Afterwards, she's so happy already that I was able to make equal or even better sometimes. When I was just starting, I noticed that everybody has the same concept of fashion abroad. In Europe, it was so popular, in America. No? So I felt that I should do something more Filipino. Nationalistic ho ba kayo? Talagang makabayan ho kayo noon-noon pa? Lahat ng damit ko inspired by the Philippine costume. Ang reklamo lang ho sa Filipiniana costume, makate, mahirap isuot. Paano hindi marunong magdala? Di ba? Hindi dinadala. Pag yung mga pag dinadala nila ng terno, pinapalakpakan sila. So hindi lang ho Filipino design ang prinomote nyo, pati Philippine material, no? Yes, Philippine fabric. Because with my 43 fashion shows abroad, they always look for the Philippine materials. Halos buong buhay at karir ni Pitoy nakalaan sa pagpapalaganap ng kasuotang Filipiniana, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa.
Nagsagawa siya ng mga fashion show sa maraming bansa sa halos buong daigdig, kung saan ipinamalas niya ang ganda ng habing Pinoy o yung mga tela o fabric na mula sa sarili nating mga materyales. And nobody could argue with it. Even the foreigners, they loved it. No? Tuwan-tuwa sila. So you put the Philippines in the international fashion map. I would hindi ko sasabihin. No? Kung sasabihin mo, tatanggapin ko. Naging kliyente niya hindi lang ang mga who's who o mga prominenteng dilag at ginang sa ating lipunan, kundi pati ang mga presidente, prime minister, first ladies, mga hari at reyna ng malalayong lugar. Tinawag siyang fashion czar in Asia. Pero para kay Pitoy, ang tunay na hari, hindi siya, kundi ang kanyang mga likha. You're so humble, pero sabi ho nila kayo ang fashion czar in Asia because of what you've done for the Filipiniana. It's well appreciated, mga tao sa abroad. Ay, how beautiful. I can believe it. Lahat sila, all the places. Kaya natutuwa yung mga Pilipina natin. Instead of naggugulo sa pagbili ng evening dress doon, nag-o-order sila dito. Kamakailan, nasa balita si Pitoy. Kunu-question ang pagkapanalo niya ng pinakamataas na parangal para sa alagad ng sining, ang National Artist Award. Si Pitoy Moreno, yung kanyang kategoryang kinabibilangan ay isang kategoryang hindi pa gaanong tanggap ng mga ng art community. Dahil merong mga artista na nagsasabi na iba yung dressmaking sa isang sining. Dressmaking craft, no? Paggawa ng isang bagay. Nauna ng pinarangalan ng National Artist Award ang yumaunang fashion designer na si Ramon Valera. Wala raw kaso kay Pitoy kung may mga taong tutol sa pagkakapili sa kanya bilang national artist. Ano hong naramdaman niyo when people were questioning? I take it kung ayaw nila, bakit ka naman mag-ano? Okay It's not the only thing that I'm doing, no? That's not the only prestige that you receive, no? Hindi naman, that is not, I look at that differently. But on the other hand, there are people who believe that you've done so much to promote. Baka friends ko lang. Sa ngayon, tuloy ang kanyang misyon na ipagmalaki ang kasuotang Filipiniana. Sa panahong maraming bagong usbong na mga fashion designers sa Pilipinas, umaasa siyang sana'y wag itong makalimutan sa kabila ng mas mabilis na paglaganap ng kung ano ang uso. Nangangarap siyang sana makalaban at makahanap ng respetadong estado ang disenyong Pinoy sa pananamit. Gusto ko naman na tignan nila the side of as a Filipino. Huwag naman yung nasa abroad. Magagaling ang mga young designers, pero kailangan tumingin naman sila sa atin. It's a material that they can be very proud of.